There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Damang-dama ang buhos ng pagmamahal kay Pope Francis sa nagpapatuloy na dagsa ng mga mananampalataya na nais makita ang kanyang mga labi sa huling pagkakataon. Sa unang araw ng public viewing para sa tinaguriang People's Pope, tinatayang nasa 50,000 ang mga bumisita. Kaya naman pinalawig ang oras ng pagbisita sa St. Peter's Basilica dahilan para magkaroon ng isang oras na pagsasara bago ito muling buksan dito sa Vatican kaninang umaga. Nakatutok si Mariz Umali. Maaga pa rin binuksan ang St. Peter's Basilica bandang alas 7 ng umaga. Kahit pa mahigit isang oras lang napahinga sa dagsa ng tao dahil sa extended ang unang araw ng public viewing. Kahapon, tinatayang umabot sa 50,000 tao ang dumayo sa Vatican para ipagluksa si Pope Francis. Kaya imbis na isara ang Basilica ng alas 12 ng hating gabi, ay nanatili itong bukas hanggang alas 5:30 ng madaling araw. Lalo namang dagsa ang mga nakikiramay ngayong ikalawang araw ng public viewing para sa tinaguriang People's Pope, bago ang paghimlay sa kanya sa Basilica of Mary Major sa Sabado. Pero ang mismong opisina ng Santo Papa, sarado muna at bakante. Kaya tinawag ang panahong ito na sede vacante o the seat is vacant. Right now, there is no Pope. So the seat of St. Peter's, as it is called, or the See of St. Peter's, but usually the seat of St. Peter's, is empty. No one is sitting on the throne. At kahit mailibing na ay palilipasin muna ang Novemdiales o 9 na araw na pagluluksa na ang opisyal na simula ay ang funeral mass para sa Santo Papa sa Sabado. Posibleng hanggang 15 araw naman mula nang mamatay si Pope Francis bago pumili ng bagong Santo Papa ang mga kardinal na edad 79 pababa o cardinal electors. Gagawin yan sa conclave o pagtitipon ng mga kardinal kung saan mananatili sila hanggang walang napipiling Santo Papa. Habang bakante ang posisyon ng Santo Papa, si Kevin Cardinal Farrell muna ang Cardinal Camerlengo o mamamahala sa Vatican. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Samantala, patay ang re-electionist mayor sa Rizal, Cagayan matapos pagbabarilin sa gitna mismo ng pangampanya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kanyang social media post, nakapag-live pa kagabi online ang re-electionist mayor ng Rizal, Cagayan na si Joel Ruma habang nangangampanya sa barangay Ilyuro Sur. May bahagi pa nga ng programa na may masayang sayawan. Pero pagkailang minuto, napalitan niya ng takot nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kasunod nito ay nakitang nakahandusay at may tama ng bala si Mayor Ruma at 3 niyang kasama. Nagkaroon po siya ng tama dito nga po sa baba ng kanang balikat po niya, at itong si Mr. Abigebel nga po at nagkaroon din po ng tama at ng daplis, at ganoon din po si Mrs. Talay at saka si Mr. Arnel Talay po, sir. Yan, nagkaroon nga po sila ng daplis. Naisugod pa ng ospital ang alkalde, pero kalaunay binawian din doon ng buhay. Sa inisyal na pagsiyasat ng Cagayan Police, lumabas na pumosisyon ang salarin mula sa mataas na bahagi sa lugar. Yung putok po ay galing po sa mountainous part. Kung mula doon sa barangay hall, sir, is 80 to 100 meters from doon sa crime scene. Possible na pumesto yung gunman po is from doon sa pinaka doon sa taas po ng bundok na yun is more or less 40 feet from the doon po sa mismong kalsada. Tikom ang pulisya sa mga posibleng motibo sa krimen. Bagamat bagong insidente ay wala naman umanong banta sa buhay ng alkalde.
may binuo ng Special Investigation Task Group para mapabilis ang pag-iimbestiga sa kaso at kung ang mayor ba talaga ang target. Yung tama ay parang direkta po sa kanya. However, sir, is sabi ko nga po kanina, continuous pa rin po yung pag-gather ng mga information. Itong pong nasabi po natin na iba pang mga biktima ay mga mga daplis lamang po yung kanilang tama at nasa hospital pa po sila sa ngayon. Nagkasana ng manhunt operation ng pulisya laban sa mga salarin at nagtatag ng mga checkpoint. Pero aalimin din kung nagpaputok ng baril ang 4 na police escort ni Ruma. Ipaparapin din po at forensic din po yung kanila mga issued firearms po. Para po ma-determine natin kung sino po ang possible na nakasugat doon sa mga ibang taong na wounded po doon sa area po, sa loob ng barangay. Sa gitna niyan, may pakiusap ang Cagayan Police sa mga netizen. Please be responsible po na alam naman po natin yung atin pong duties and responsibilities as user nga po ng atin pong social media. Sana po gamitin po natin ito ng tamang paraan at maayos na paraan. Pinag-aaralan naman ng COMELEC kung kailangang ilagay sa COMELEC control ang bayan ng Rizal. We will demand justice and sana nga ito ay wake-up call din sa ating pong pamunuan ng Philippine National Police. Hanggat hindi po kasi tayo nakaka-aresto, hindi po sila maniniwala na itong eleksyon na darating ay magiging matahimik. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng naaksidenteng truck sa Marikina na naging mitya ng pagkakarambola ng 5 sasakyan. 3 ang nasawi sa naturang aksidente. Nakatutok si EJ Gomez. Nagkawasak-wasak at nayupi na parang lata ang 5 sasakyang damay sa karambola matapos maaksidente ang isang trailer truck sa Barangay Fortune sa Marikina City mag-aalas 10 kagabi. Kabilang sa nadaganan ang 2 papasaherong jeep, 2 kotse at isang SUV. Sa pool sa CCTV ang pagdaan ng trailer truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Kasunod niya ang ilang sasakyan. Kita ang biglang pagtigil nito at dire-diretsong pag-atras. Parang hindi po kinaya at umatras po siya. At yung mga kasunod po niyang sasakyan ang naatrasan at damage po niya. Ayon sa Marikina City DRRMO, 3 ang patay habang 10 ang sugatan. Dito na-retrieve ang 2 sa biktimang nasawi. Pahirapan ang retrieval operations. Mahigit 6 na oras matapos ang aksidente, na-retrieve naman ang 3 biktimang nasawi. Siya po yung driver ng jeep na nadaganan ng tumaob na trailer truck. Isang babae pa na sakay na jeep ang naipit matapos madaganan ng trailer truck. Ipit na ipit yung victim na nakuha sa ilalim. Nag-stabilize kami sa safety ng mga rescuer po before natin i-extricate yung victim po. Ayaw natin na malagay siya sa alanganin. Or sinubukan po namin gamitan po siya ng heavy equipment agad, pero mas naiipit po siya. Ikinuwento naman ng ilang nakaligtas ang nangyaring aksidente. Pagbangga ng mga sasakyan sa harapan ko, tumalsik na sa akin yung bubog. Akala ko, sabi ko, wala na, patay na, gano'n. Pinilit ko na lang iliko yung manibela para lang makaiwas. Buti na lang nakaligtas kami lahat. Hawak na ng Marikina City Police ang 55 anyos na truck driver. Paliwanag niya, galing siyang Maynila at magdi-deliver lang sana ng mga karga nitong tabako at cotton sa Marikina. Nararamdaman ko po na medyo pahin na yung yung tunog yung truck po. Tapos hindi na kayang umahon. Kaya nga nagpreno po ako kahit anong apak ko po sa preno po, wala talaga po. Hindi ko po talaga sinasadya po talaga yan. Aksidente po talaga yan. Sorry po kung anong nangyari. Siyempre, tao lang po tayo. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence, resulting in multiple homicide and multiple injury with multiple damage to property. Pasado alas 6 kaninang umaga nang maalis ang truck mula sa pagkakahambalang sa kalsada. Gayon din ang mga damay na sasakyan sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
At nandito pa rin tayo sa harap nga ng St. Peter's Basilica. Nasa pila nga kami kagabi bago ang cut-off sana sa public viewing. Pero pinalad na nga dahil sa kagustuhan ng Vatican na pagbigyan ang dami ng nagmamahal kay Pope Francis. At narito po ang aming naging karanasan. Hindi naging hadlang ang ginaw sa gabi, ang ilang oras na pagtayo sa pila at ang mahigpit na security check para sa mga debotong nais masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Ito po yung eksena sa labas ng St. Peter's Basilica. Maghahating gabi na pero libo-libo pa rin ang mga nakapila. Sinasabi na abot daw ng 4 na oras ang waiting time dito pero matyagang naghihintay ang mga mananampalataya para makapagbigay pugay sa minamahal na Santo Papa. Ang ilan nagkwekwentuhan, ang iba nagdarasal o tahimik lang na nagmamasid. May ilan ding nagsiselfie at may nadatnan pa kaming grupo ng mga estudyanteng nag-alay ng kanta para sa ating Santo Papa. What country are you from? Italia. Italia. What country? What country are you from? Austria. Austria. Hello. Wow. 12 na, nandito pa rin tayo. Diba? Kasi ang sabi nila hanggang 12 midnight lang ang pila. Pero lampas na 12, sabi nila uubusin daw talaga nila lahat ng tao dito. Diba? 12:30 in the morning at look at the people. Ito po nagpapatunay na talagang sa mahal ng mga tao. Walang pagod na nararamdaman. For hours and now we're almost there. Yeah, this is a wonderful experience because this Pope is great for us. So 3-4 hours is not a problem. Alauna na ng umaga at sa wakas nakarating na rin tayo dito sa steps ng St. Peter's Basilica. Sa loob ng St. Peter's Basilica, ito ang pila papuntang main altar kung saan inilagak ang mga labi ni Pope Francis. Tahimik lang na dumaraan ang bawat isa sa harap ng kanilang Santo Papa. Sa gitna ng kumikinang na altar ng Basilika, kapansin-pansin ang simpleng kabaong gawa sa ordinaryong kahoy, maging ang payak na kasuotan na walang magarbong mga burda at walang tiara, alinsunod sa mga inihabilin ng People's Pope. Nag-start kami pumila mga 11:30. Bago pa kami nakapasok dito. Pero ngayon halos mag-alas 2 na ng madaling araw. Pero iba yung experience. Handa kang maghintay kasi alam mo yung napaka-precious nitong sandali ito. Yung makita mo kahit sa huling sandali si Pope Francis. At Mel, Emil, talagang bukang bibig ng mga tao rito, yung napakahabang pila, no? Ngayon nga ang day 2 at ito nga ang mga dyaryo na hawak ko. Ito yung La Observatore Romano na isa sa pinakasikat na pahayagan dito sa Roma. Ang headline nila ay Le Ultima Audienza di Francesco, meaning the last audience of Pope Francis. At talagang kita mo naman yung mga litrato ng napakahabang mga pila. Ayan po. Ito yung isa pang pahayagan, Il Mensajero. Ang headline nila, Il Grande Abbraccio, meaning the Grand Embrace. Tampok din itong napakahabang pila, no? Dito sa Vatican City. At ito na yung isa pang pahayagan, In fila per ore li adio al Papa, online for hours, farewell to our Pope. Ito naman yung eksena sa loob nga ng St. Peter's Basilica. At ito naman, panghuli, ang kuha sa gabi. Dito nga, sa harap ng St. Peter's Basilica, giorno e notte, day and night. So lahat ng pahayagan, ang laman niyan ay yung napakahabang pila nga dito sa St. Peter's Basilica. Mel? Vicky, hindi yan ang unang coverage mo sa Vatican, alam ko. Noong 2005, isa ka sa mga nakasaksi ng mapili si Pope Benedict XVI bilang bagong Santo Papa. Naroon ka rin noong 2011 sa beatification naman ni Blessed John Paul II. At ngayon, sa pagpanaw ni Pope Francis, kwento mo nga, paano mo makukompare yung mga na-pass na mga coverages mo, Vicky?
Nako, napakahirap na tanong yan dahil talagang lahat sila well-loved na mga Santo Papa. Pero ang masasabi ko lang, ngayon ang napansin ko sa sistema ng pagko-cover, dati talagang depende tayo sa traditional media. Ngayon, sikat na social media, lahat may dalang camera, nagpipicture, nagpo-post sa kanilang mga social media pages. So yun yung isang kaibahan na napansin ko. Siyempre nagtanong-tanong rin ako dito sa mga security detail at sinabi nilang mas maraming tao noong namatay si Pope John Paul II, pero may pero yan. Sinasabi nila baka dahil matagal naglingkod si Pope John Paul II, 26 years, whereas 13 years ang paglilingkod ni Pope Francis. Pero too soon to tell daw dahil hindi pa tayo nasa Sabado, which is yung funeral ni Pope Francis. Mel. Vicky, pag-usapan natin ng seguridad. Meron bang mga pagbabagong paghihigpit kang napansin dyan, Vicky? Nako, Mel, pahigpit ang seguridad dito nga sa St. Peter's Basilica. Kagabi, nandito nga tayo, no? Sama-sama ang lahat ng journalist, lahat ng members of the clergy, yung mga pare, madre, pati yung mga deboto, no? Sama-sama sa iisang pila at lahat yan, isa-isa, nag-undergo yan ng security check sa mga x-ray dito na talagang nakahilera dito sa likod ko. So, ganong kahigpit ang seguridad. Tapos pagpasok mo naman sa loob ng Basilica, talagang mataimtim, no? At very strict rin ang security. Hindi ka pwede magtagal. Talagang ang bilis ng pacing. Kailangan, pag nakita mo na ang mga labi ni Pope Francis, aalis ka na kaagad. Yung mga nagpapasimple pa doon na medyo gusto pang magstay na mas matagal, talagang ini-escort sila palabas. So, bukas inaasahan mas magiging stricto pa, lalo na sa Sabado, kasi darating na ang mga world leaders at iba pang mga kardinal dito nga sa St. Peter's Basilica. Mel. Vicky, kanina nabanggit mo, no, hanggang alas 12 ng gabi lang ang viewing. Pwede bang ma-extend kaya yan? Dahil sa dami ng tao pang ikaw nga nagsabi, dami-daming tao pa talagang nais na makita sa huling pagkakataon ng mga labi ng Santo Papa. Vicky. Naku, sinabi mo yan, Mel. Kasi ang schedule talaga ng viewing dito is 7 a.m. hanggang hating gabi. Pero kagabi, nandito na kami pasado alas 12, ang dami pa ring tao. So, siguro inubos na lang nila yung pila hanggang mga alas 2, no? Pero may mga paisa-isa pa rin dumarating kasi ang naging habilin dito is ubusin lahat. Ayaw nila na talagang hindi ma-accommodate ang lahat na bumiyahe pa rito para lang masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Maraming salamat sa iyo, Vicky. So for today, day 2 ng public viewing, Mel, yes, day 2 ng public viewing, idadagdag ko lang na ang schedule ay ganun pa rin, 7 a.m. hanggang 12. Pero inaasahang tatagal pa ito, no? And tomorrow naman, no, last day ng public viewing, 7 a.m. hanggang 7 p.m. para mabigyan sila ng pagkakataon na ihanda yung lugar dahil na nga sa malaking event sa Sabado, yung mismong funeral ni Pope Francis. Antabayan na namin, Vicky, karagdagang mga ulat mula sa iyo. Maraming salamat. Live po yan, si Vicky Morales mula sa Vatican. May mga indikasyong nakikialam umano ang China sa eleksyon ayon sa National Security Council sa pamamagitan ng pagsuporta o paninira sa ilang kandidato. Inakusahan din ng isang senador ang Chinese Embassy ng pagbabayad sa isang lokal na kumpanya para bumuo ng chocolate farm. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga indikasyong nakikialam ang China sa 2025 elections. Binanggit yan ng National Security Council sa pagdinig ng Senado kanina. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsong tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that. Tukoy na ng konseho pero hindi pinangalanan ang mga kandidatong posibleng tinutulungan o sinisiraan ng China. May mga natukoy pero hindi rin pinangalan ng mga Pinoy influencer na nagpapakalat ng Chinese propaganda.
Alegasyon pa nga ni Senador Francis Tolentino, kinontrata ng Chinese Embassy ang lokal na kumpanyang Infinite Us Marketing Solutions para bumuo ng troll farm. Binayaran umano ng embahada ang kumpanya ng 930,000 pesos noong 2023. Nagre-report pa aniya ng accomplishments ang Social Army, kabilang ang mga paninira aniya sa Administrasyong Marcos Jr. pati sa Typhoon Missile System ng Amerika at pagpuri sa gobyerno ng China. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Very alarming and we are very worried about the implications to Philippine national security. Iimbestigahan na rin ito ng National Bureau of Investigation. Kinukunan pa namin ng tugon dito ang Chinese Embassy at ang kumpanyang Infinite Us. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, isang buwan na mula nang may na-monitor na foreign interference o pakikialam ng ibang bansa sa eleksyon 2025. Base sa impormasyong nakuha niya sa mga pulong ng iba't ibang intelligence agencies, meron din anyang nagkakasanang pakikialam na narito sa Pilipinas. Tinitiyak naman ng COMELEC na walang mangyayaring dayaan sa darating na eleksyon. Mga kapuso, kasama po sa mga nagdadatingan na rito sa Vatican ay yung mga kardinal na galing po sa iba't ibang panig ng mundo. Andito na yung iba tulad ng kababayan nating si Luis Cardinal Tagle. At habang kaninang umaga lang ay umalis na dyan sa Pilipinas si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Silang dalawa ang itinuturing ng papabili o mga matunog na mapiling Santo Papa, bagamat hindi yan ang iniisip nila. May kasabihan din itong, "He who enters the conclave as Pope leaves it as a cardinal." Nakatutok si Oscar Oida. Nagsimula na magdatingan sa Vatican ang mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo para paghandaan ang libing ni Pope Francis. Ayon sa Vatican Media, gagawin ang libing ng Santo Papa sa Sabado, alas 10 ng umaga, oras sa Roma. Matapos ang 15 hanggang 20 araw ay sisimulan nila ang conclave o yung ilang araw nilang pagkukulong sa Sistine Chapel ng Vatican hanggang makapili ng susunod na Santo Papa ang mga Cardinal Elector. Sila naman yung mga Cardinal na edad 70 pababa na karamihan na itinalaga ni Pope Francis sa loob ng ilang taon niyang pamumuno. Hindi naglalabas ang Vatican ng listahan ng mga posibleng sunod na leader ng simbahang Katolika. May mga itinuturing na matunog na kung tawagin ay mga papabili. Sa ulat ng Reuters, kasama sa kanila si Luis Antonio Cardinal Tagle, ang dating arsobispo ng Maynila na binansagang ding Asian Francis dahil pareho kay Pope Francis ang commitment sa social justice. Minsan din siyang naging obispo sa Imus, Cavite, kung saan ko nakilala ang ilan niyang kaanak. Tulad din ni Pope Francis na simple ang paglalarawan nila sa kanya. Parang ordinaryong tao, nakipagkwentuhan, walang, kahit sabi mo nung priest pari pa siya, never yung sabi mo nagmamataas, bago naging cardinal, archbishop na, wala. Ganun pa rin siya, kung ano naging kinagisnan niya, ganun pa rin siya, hindi nagbabago. Yung gate po nila nakabukas, open to everyone, pwede po kayong kumain and nagbibigay sila ng small tokens sa mga dadating. Mapagbigay po sila, hindi po sila madamot. Saka minsan, di ba nahalikan ko ng kamay porque dahil nga kardinal. Siya na muna humahalik, kaya either na humahalik ako kamay siya. Wala kaming may sasabing na mali. Bukod kay Cardinal Tagle, papabili rin ang turing kay Marseille, France, Archbishop Jean-Marc Aveline. Kabilang din si Peter Cardinal Erdo mula Hungary.
at si Mario Cardinal Grech na mula Malta. Contender din si Juan Jose Cardinal Omelia ng Barcelona, pati si Pietro Cardinal Parolin ng Italy. Matunog ding papabili si Joseph Cardinal Tobin mula New Jersey sa Amerika, pati si Peter Cardinal Turkson mula Ghana at Matteo Cardinal Maria Zuppi na naging Archbishop ng Bologna, Italy. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Balikan natin ang mga lokal na balita. Pinupuna na ilang grupo ang planong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na limitado lang sa Visayas at posibleng ikalugi umano ng gobyerno. Sinagot niya ng Malacanang, pati ang naunang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa programa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo? Wala pala. Inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na sisimula ng P20 program sa ilang pilot areas muna sa Visayas sa susunod na linggo pa. Tinatayang aabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang iluluwal na subsidiya ng gobyerno at piling lokal na pamahalaan para sa programa. Para kasi maibenta sa halagang 20 pesos ang bigas, pupunan ng gobyerno ang diferensya sa presyo. Maganda naman daw ang layunin ng programa ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative para maibenta ang stocks ng bigas sa mga warehouse ng NFA na nanganganib babulok. Pero malaking lugi raw ito sa pamahalaan kaya mungkahin nila. Hindi kaya better used ito or at least malaking bahagi nito, itong subsidy nito, para palakasin po yung productivity ng ating mga rice farmers. Puna naman ang consumer group na Bantay Bigas, bakit sa Visayas na mayaman sa boto unang inilulunsad ang programa, samantalang lahat naman daw naghahanap ng murang bigas. Double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating at syempre yung pwedeng pabanguhin yung image ni BBM which will translate doon sa kanyang mga slate, senatorial slate, para matiyak yung boto para sa kanila. Sa mga Kadiwa Store sa Metro Manila, kagaya nito, 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Pero para lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga senior citizens, PWDs, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents. Pinipilahan pa rin siyempre yung 29 ng NFA. Maraming naghahanap talaga ng mas mababang presyo. Ayon sa Malacanang, sinimulan ng programa sa Visayas dahil doon maraming nangangailangan ng murang bigas at may sapat na supply ng bigas ang NFA sa naturang rehiyon. Pero gagawin daw nationwide ang programa. Nagbigay na rin daw ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Sinagot ng Malacanang ang pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa programa. Wala raw kinalaman ng timing ng programa sa pagbaba ng trust at approval rating ng Pangulo. Noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.